Bahala. Walking through the world, no one to call my own. Time passes me by, and I can't hold on to anything. And I know in time I'll be moving on. I'll be moving on. I can't stay here long. I'll be moving on. Okay, mga nakikinig September 16, Monday. Magandang hapon sa buong Pilipinas Mga nakikinig at nanonood, andito na naman ang tambalang Juan Magdalena at It's you. sa lakbay, pagbabago at healthy living. Okay. Healthy living. Tuwing Monday po, makikinig kayo. Bandang alas 4 or 4:30 or 5, depende sa net. Okay. So, ang oras po natin ngayon ay, ang oras natin 4:37. Dapat 4 o'clock na nagsimula, Palagi ang pong makinig dito, sa Rectam po na online news. Live po sa YouTube at Facebook. Sa pamumuno po ni wala pa rin katulad si Roger Bron, Okay? At siyempre ang station manager. Ang lakbay sa pagbabago ay isang kakaibang programa na tumatalakay sa buhay ng tao patungo sa dalisay na pamumuhay. Ibig sabihin dalisay ay simpleng pamumuhay. Pure, di ba? Walang kaaway. Pure? Oo, pure. Oo. Kasama natin yan si Ma'am Liz isang certified acupuncturist, at naturopathy practitioner, Siyempre, pag tayo po ay mayroong katungkulan, isang professional, kailangan natin dyan ay talagang certified tayo. Huwag tayo magpapagamot kung kani-kanina, Siyempre, makikinig tayo sa mga professional na tao, huwag sa mga toxic, Ang lakbay sa pagbabago at healthy living ay handog ng Yogis Farm, okay? Yogis Farm, palakpakan natin kung gumagana na to, At ang Kirtambay na nagso-sponsor ng Outreach Feeding and Wellness Program. Yan ang Kirtambay. Yan po yung nagsusupport sa amin pag kami ay mga papakain dito sa Mugulawin, Carpel. Wellness. Oo, diyan. Inikot na namin sila ngayon, Kaya lang talaga medyo ngayon taghirap. Ghost month, walang budget pa, Bear na, partner. Bear na ba? Natapos na rin, may babating ka ba, partner? Ako, syempre naman. Marami akong kaibigan dyan, Yung mga katulad kong acupuncturist at naturopathist dyan sa CET, Doc Cecil Chu, at saka sa PAAY, kay Ma'am Letty. Marami akong acupuncturist sa kasama, katulad ni Wilma. Wilma, Libon. Okay. At saka si Doc Romy, si Doc Webb, si Doc Hector, yung PAAY president namin, si Doc Webb. Yan. Okay. Sa CET, si Ma'am Reggie, at saka si Joyce. Yan ba mga kaibigan mo yan? Saka si Julius. Huwag mo kalimutan si Julius, Okay. Basta Julius. Mga kaibigan, hindi mga toxic, So, siyempre, sa partner, talakayin natin ngayon itong topic natin kaibigan, hindi ka Diyos. Pero bago na natin, meron tayong isang viewer dito, si Erlyn, isang kasama natin taga mataas na kahoy, sa Batangas. Isa rin kasama natin sa Rectam po na News Online, at sa pamahayagan ng masa ng Rectam po na. Okay, marami pong salamat sa pakikinig, ma'am. Share lang sa mga kaibigan. Ma'am. Okay. So, ang tatalakayin natin ito ay itong ang topic na kaibigan, hindi ka Diyos,
nakakagulat po ang talakayan to no natin Ma'am Miss, kasi medyo malalim to eh. Medyo bago ba ito sa pandinig ng isang ordinaryong tao na nagsasabi na siya ay Diyos? Pero may nagtao nagsabi na niya no, kilala na natin. Kilala mo kung bakit ito po ay yung pero ito pong pag sinabi mong Diyos ka, ordinary na to, common na to sa ibang bansa no. Kung saan tinatawag itong impersonalism philosophy. Okay, na ako ay Diyos, nakalimot lamang. Ika nga, kailangan mag-meditate ka, So, common na to, impersonalism. Iba yung walang, hindi personal, kasi ang Diyos personal, pero pag sinabi mo impersonal, walang personality. Okay, walang form, gano'n. Okay, kaya nga, impersonal, no? So, hindi personal na, nakikita mo. So, itong mga impersonalism na ito kaya natin sinasabi to, marami kasi na-apektuhan ito sa atin, Kaya yung mga tao feeling magaling sa sarili, feeling Diyos, feeling Almighty. Ito yung dito nagsimula tong istoryan to kung bakit nagkaroon ng mga ganitong pananaw ang bawat tao, So tinuturo nga tong impersonalism sa school, Hindi man ito lantarang ganito sinasabi na medyo lalaruin ka muna o flowery, alam mo na yung mga magaling magsalita. Mga flowery language, ang tema ng seminar, retreat muna para ma-cultivate mo yung isip mo sa tunay mong pagkatao, no? Actually, isang kabaliwan ito sa totoo lang, bigla ka magsasalita sa madlang people o sa talk show mo na ikaw ay Diyos, the Almighty, the Powerful, medyo mapapailing yung masa niyan, no? Kahit tanongin mo kay Ma'am Herlin to, napasil mo, magsalita ka siya sa intablado, ako yung Diyos, sambahin niyo ako. Okay, padadaling ko kayo sa langit. Diba? Medyo mag-iisip ka, no? Totoo kaya sinasabi nito o ito ay bangag, no? Sabihin man natin powerful, sabihin man na ikaw almighty, yung nga, mapapailing ka, di ba? Ikaw mag-isip na nun. Pero ito nga, itong teaching na ito, na impersonalism, nagsimula to sa maraming mga yogis o tinasawang mga teacher na isa na nga dito si Swami Muktananda. Swami. Swami. Bago yan, Swami, minsan pa. Swami, parang mami. Swami, parang, ibig sabihin, Swami, parang yogis, parang person na mahabang buhok, long hair, white bird, yung mga ganun. Pero magagaling magsalita ito. Mga lulupit, malalalim magsalita ito, no? At maraming pumapalo dito sa mga taong to, no? Siguro may mga mystic power din to, no? Mystic power, sabihin, mayroon siyang, nababasa niya yung kaisipan mo, nakakapagbigay siya ng mga gimmick o magic na medyo ma-amaze ka, no? Madadala ka talaga sa angking lagkit ng kanyang boses para bang malakas ang PR yan. Sinasabi nito itong mga swami nito, itong mga teacher na ito, mag-meditate kayo sa sarili nyo. Igalang nyo ang sarili nyo, no? Sambahin nyo ang sarili nyo, alamin mo sarili nyo dahil ang Diyos ay ang sarili mo. Naku, nakakatakot yan, partner. Oo nga, hindi nakakatakot pero maraming naniniwala dyan. Sarili mo, Ito yung mga teacher na philosopher o direktang sinasabi na tayo ang Diyos. Kasama na dyan si Maharishi Yogi. Alam ko ito si Maharishi Yogi, ito yung tangkang pag-taping fantasy yung isang babae na artista. Kaya nagalit nga itong The Beatles. Panahon pa yung mga dekada, 70 pa yan, 60, Maharishi Yogi. Kasama rin dito si Ramdas, na nakakatakot din yan. Mga taong to, walang ginawa kundi magpapaikot ng mga tao, di ba? Akala mo, totoo yung sinasabi nila porket magaling magsalita, mahusay magpaikot. May mga taong ganyan sa Pilipinas, o may mga taong ganyan na isa ring mga magagaling magpaikot sa tao. Kasi nga, yung mga taong yan, tawag yan yung mga feeling mga almighty, feeling Diyos. Kaya kung magsalita sila, magsabi sila ng bobo sa tao o tanga ka, ulo ka. Ay, yun yun yung mga taong feeling siya, magaling siya, mahusay. So yung mga tao itong isipin mo, ito yung mga follower ata ni Maharishi Yogi ito, no? So tapat-patan lang tayo, ito yung sinasabi ko sa yung epekto ng mga taong pakikinig dito na maging follower nila, Muktananda nila Maharishi Yogi. Ito yung mga porket magagaling sila magsalita, nakakapaggawa sila ng nare-read nila yung mind ng isang tao, napapayak nila yung tao pag kinausap nila, it doesn't mean divine yung taong yan, no? It doesn't mean papaniwalaan mo na. Tama ba, Nitz? Tama. So kaya nga, minsan nga,
mga tao, pag nakita mo na, wow, long hair Oo. Puta, parang kabanal-banal yung suot niya. Tapos magsalita siya, very, very fluent. Ang husay, ang detalyado, hindi na kailangan magbasa, ano? Hindi na kailangan ng monitoring board para basahin yung sinasabi. Talagang, Talino. pag tinanong mo siya, well-versed siya sa scripture, sa mga long scripture, sa mga malalalim na scripture, well-versed yung taong yan. Pero it doesn't mean yung mga taong yan ipapakinggan mo. Kasi lahat naman na pag-aaralan yan Kung baga isang tao lang yan na may talent, porque kaya nga problema sa atin mga nakikinig, porque ikaw ay magaling, mahusay, sexy, parang si Alice Go, mga sexy, Kaya kita mo pati yung mga na in love ka agad yung mga ahensya ng gobyerno nung siya isalubungin, nagpa-selfie kagad, So yun yung napakababaw na tingin natin sa tao, na porque maganda, sexy, ang ganda ng mata, kaakit-akit, kabigabigani. Yan na, nagiging tayo, yung ating talino bumababaw. Ang pananaw natin, yung ating angking husay, nagiging mababaw, Kaya hindi dapat ganyan. Hindi dapat tayo magoyo. Hindi tayo dapat mabudol. Kasi mahusay magsalita. Pero wala naman sa gawa. Bakit nga ba? Ano ba sinasabi nito? Bakit yung mga taong gano'n Ito. We are not using our, di ba? Ano yung ginagawa ng isang tao pag hindi nag-iisip ng ganyan? Ni-hypnotize. Kaya nga. Diba? Ito, di ba? Meron ako isang kilala na magaling. Bigay siya ng bigay. Ang ginamit naman niya pera para maka-attract ng mga kaibigan, kasama. Tapos pagka, familiar na siya, wala na. Kaya familiarity breeds contempt, Tanda mo, Saka because people are not using our intelligence. Yung tao kaya naliligaw ng landas. Kaya sila na bobola. Mabobola. Yan. Ayun na. Dahil nga, wala tayong isang taong, kumbaga, hindi natin ginagamit yung talino because we don't have a bona fide teacher. Wala tayong tunay na teacher. Wala tayong isang kaibigan na talagang totoong kaibigan na hindi ka i-manipulate, hindi ka susumbatan, hindi ka pag-iisipan na masama, iba? Hindi natin pinag-uusapan dito kung nakatulong siya, once na nagsinumbat niya, wala na yan, Mga toxic na yan, So, ang legit na teacher, kaya naliligaw tayo, kaya wala nga kasi tayong legit na teacher. Wala tayong totoong teacher na mag-guide sa atin. Kaya tayo napapaikot, Madali tayo nakikinig. Kaya nga yung mga mahuhusay na mga negosyante, they have a consultant. Kasi nung nagtrabaho ko, nagtrabaho ko sa Horizon East, talagang naghanap sila ng mahusay kasi mahusay din yung mga employees nila, Nag-usay sila ng mga consultant para ma-manage sila itong kumpanya. Ganun yun Ganun din ang isang presidente, naghanap din ng mga advisor yan para makapag-ano. Kaya kung magtatayo ka ng isang organization, may mga tao ka na magpo-consult sa'yo. Kaya para hindi ka masabihan din na gano'n, na kulang ka sa kakulangan ka. Kasi siyempre, limitado rin pa tayo, may kanya-kanyang porte. Pero dahil na mahina ka, kaya nga, you need a consultant, you need an advisor para sa mga ganyang idea. So, tandaan natin, madali kasi tayo ma-amaze. Yan yung sinasabi ko, pag nakakita ng magandang babae, pag nandito ata si Britney Spears, kaya si Sexy. May Koreanong dumating, para yung natin, pag nakita ng Koreano, talagang dilat na dilat yung mata, to follow, I will follow you. Ganyan, di ba? Idol nila yun. O nga, sa bagay, hindi natin maano yan. Kasi na-amaze sila. Because yung tendency na isang tao ma-amaze is because by nature kasi naghahanap tayo ng amazing person. Di ba? Naghahanap tayo ng matinong tao. Naghahanap tayo ng perfect na tao. Naghahanap tayo ng mahusay na kaibigan. Hindi tayo paihikan. Asawa na hindi tayo iiwan. Naku po. Meron pa yun. Okay. Asawa na strictly one, loyal sa'yo, Pero napakahirap hanapin yan. Pero mahanap mo yan kung kayo, yun lang, nasa itaas lang yun. Nakatingin lang, bumubulong sa atin. Hindi lang natin mapakinggan. Walang perfecto. Oo nga, walang perfecto. Pero by practicing at following, guided by a spiritual teacher, hindi ka maliligaw. Yan ang problema sa ibang mga nakikinig sa ibang mga tao, sa ibang mga preacher. Because they are not listening to a bona fide teacher. Naliligaw sila.
na sinabi, katulad yung sinabi ko last time na topic natin kila Father Divine, kila Jim Jones, na nakinig sila, sinabi lang ni Jim, so uminom kayo ng lason, makakapunta na kayo sa langit. Follow ka, kasi nga wala kang intelligent. Burado na yan. Naniwala Naniwala nga nabudol, okay? Bola siya. Nang malungkot. Kaya napaka-importante na maghanap tayo ng person na talagang bona fide. Anong oras na, Ma'am Liz, ano? 4:50. Pati muna natin mga nanonood natin, no? Sige, pati mo. Si Ma'am Herlyn. Kanina, binati na yan. Si Ning. Okay. Ning, at saka si Ma'am Elsa. Ma'am Elsa, hello. Si Ning, pangalawang pakikinig na ni Ma'am, Ma'am, Sinuknipan. Yes, Si Ning, kilala mo yan. Yes, pamangkin ko yan, okay. Pinsan. Hold on. Pakinig mo ulit tayo sa akin. Knowing time, I'll be moving on. Okay, balik ulit tayo sa topic natin, ano? So, tandaan natin, yung nakakalungkot, na because a person na meron na angking agimat, talent, ganda, o nakakapag-milagro, nakapagpagaling ng sakit, diba pumunta kayo sa isang outreach, sa ministry outreach, yung mga healing, pag may nakita nyo nakapag-milagro, nakapagpalakad ng pilay, nakabangon na may sakit, naniniwala agad tayo, nagiging devoted agad tayo, no? Pero tandaan nyo, hindi ibig sabihin ng isang tao ay healer, ay spiritual na. Hindi po yan, ayon na kay Jagat Guru, yan ay hindi talaga masabing divine person. Kasi ikaw nga... Ano ba yung divine partner? Yung banal. Banal. Oo. Ikaw, di ba, nakakapagpagaling ka naman ng Oo. Ay, di dapat sasambahin kita, no? Oo. Di nakakapagpagaling ka. Kanina lang may pasyente siya na talagang nahihilo na, si Lakshmi, So, tumulong, talagang... magaling na ba? Nahihilo siya kanina, parang may vertigo, nahihilo. Tapos, nakupuncture lang niya sa ulo. Hindi naman. Nagbabad ng 3 oras ata ako puncture sa hindi kaya ng isang treatment lang yun. Uulitin pa. Pero ibig sabihin, isang buwan. Natuwa sa'yo. Instead na madala siya sa ICU, na-relax siya, no? Sayo pa siya, no? Okay, Meron biglang bumati sa atin. Kumusta, Charles, Darwin, kasama nating media yan, So, naalala ko yan. Yes. Kasama natin yan. Mahusay na media yan, no? So, balik tayo, partner, sa mga nanonood, ang faith healing ay hindi spiritual. Actually, some of us, develop power. Tawag ng iba dyan, talent o gifted, May ilan dyan na nakapag-aralan niya, may certain power sila, like yung mga karatista, kahit payat siya, napapatumba niya yung kalaban niya, Nakokontrol nila yung kutsara. Ay, sino yung... Anong ginagawa sa kutsara? Nabibend niya yun through using your mind. Ay, mystic yoga. Mystic yoga. Pero ito si Bruce Lee, kahit payato to, napapabagsak niya yung malalaking tao. Malakas yan. Magaling yan sa Yes, sa mga... So, ibig sabihin, gifted yan, mga power. Pero it doesn't mean mga banal yan, So, actually, yung power nila talaga is gifted, nabigay nun ng Panginoon yan, Pero hindi dapat yung gamitin para to exploit human. Yes. To exploit tao, Parang isang talino na mahusay ka, magaling ka, pero ginagamit mo naman sa kamalian, that is not good, So, exploitation tawag doon. Yes. So, itong mga taon to, na sinasabi nila na sila ang Diyos, pero hindi ibig sabihin nga, powerful na sila, mayroon silang talent, Diyos na sila, Na, ito pa nga nakakalungkot dito sa mga yogi nito, sa mga preacher nito, yan sila sa Duta, sila, Marishi, saka si Muktananda. Mag-meditate ka lang daw, para maalala mo na Diyos ka. Kaya minsan nadadala ka ng ganyang pag-iisip, feel mo talaga Diyos ka. May Diyos ba na natatraffic, tapos pag natatraffic, hinahabol yung jeep kasi wala siya masakyan. Di ba? May Diyos ba na nagkakasakit, Medyo malalim yung Hindi, kasi maraming ganyan Meron nagsasabi na naapektuhan sila na yung Diyos na naapektuhan ng sakit, naapektuhan ng paghihirap sa buhay, nakakaramdam ng init, ng lamig, namamatayan ng kamag-anak, nahuhuli ng pulis, o nakakaranas ng gutom, tiwala ka pa, pero yung mga taong yan, baliw pa rin, sinasabi lang nila, kaya itong mga naranasang paghihirap, dahil ito ay isa lamang aking
tawag dito pastime. Parang ano ko nasa palabas parang hindi pastime parang ano lang hindi. Parang ano to ito ang ibig sabihin ng pastime sa Tagalog eh, naglalaro ka lang. Oo, naglalaro ka lang yan. Naglalaro? Oo. Isang dula. Isang dula yan parang itong mga nangyayari sa akin paghihirap, kalungkutan, bigati. Isang dula lang to na mag-meditate ka lang sooner or later mawawala na yan na ang feeling mo ay sinapak ka o nahuli ka nakulong ka o ano ano ka na pagtripang ka ay ano isang dula lamang to ay kulang lang ako sa meditation o naiilusyon lang ako kailangan alisin ko yung ilusyon na yan nananaginip lang ito isang masamang panaginip lang to yan yung mga tao talaga na wala sa tamang ano kumbaga parang napapraning ngayon. Kaya kailangan daw mag-meditate ka muna. Mataintim ka mag-meditate. Ayan, mag-practice ng yoga, posture, ano, exercise, o totally diet ka sa food. Alisin ang stress. Iba pa nga dyan. Buti alam nila yung mga ganyan. Siyempre, matatalino naman yung mga tao niya, kaya nga feeling God. Kasi inaaral namin yan. Oo, feeling God nga kasi, kaya matatalino, no? Nagbe-vegetarian pa nga iba dyan, eh. Alam mo ba yon? Kaya minsan, isip daw, yogi ka ba? Bakit? Kasi nagbe-vegetarian ka, nagpa-practice ka ng vegan. Hindi. People are intelligent, kaya sila nagbe-vegan, nagbe-vegetarian. Kasi nakikita nila na may healthy living talaga sa pagiging vegetarian. Paliwanag mo, madam, bakit healthy ang pagiging isang vegetarian? Kasi pagka malinis kasi ang vegetarian, di ba? Walang kumbaga mga sinful. Kasi ang isang hayop, kapag pinatay mo yun, nandun lahat yung anger, yung pagkaano niya sa sarili niya, iba yung feeling niya. So, ibig sabihin, kapag kumain ka ng hayop, yung feeling niya na yun, siya ay kinakatay, ma-absorb makukuha mo yun. Yes. Kaya yun, isang reason. Hindi pa yan, yung mga pinakain nating mawalang galang na, mga kumakain kayo dyan ng mga fast food, Yung mga kinakain kasi natin, hindi mo alam kung anong mga pinakain dyan, yung mga chemicals na mga pinakain dyan, mga vitamins o chemicals na na-absorb ng katawan natin. Yun ang nakakalungkot yun. Lalo yung chicken, di ba? Dati 45 days, ngayon 25 days, meron ka ng chicken. Oo. Para yung halaman, sa mga... Yung halaman nga, mayroon nga sinasabi na, ang ganda-ganda ng rose, mabibili mo sa Shopee. Tapos hindi na tumubo, after namatay na, nalanta na. Kala mo, matutubo pa kasi ginamitan ng GMO. One time lang siya, mapapakinabangan, no? Di ba? Hindi na siya, akala mo, mamumulaklak pa siya, pero hindi na pala. Yan yung mga, tawag dyan, na plastic, ibig sabihin, mga lang, temporary lang, Kaya nga itong mga yogi na to na sinasabi mag-meditate ka muna, punta ka raw sa forest na para yakapin mo yung ginagamit din nila yan yung mga meditation puno nila, para ma-remember nila na siya ay ang Diyos, na makalimot lang, kailangan mag-practice para maibalik yung power na yan, so para bang ikaw ay nagkaroon ng amnesia, kailangan mo lang mag-practice kayo, kaya sabi nung guide sa'yo, mag-practice ka lang, mag-meditate ka, i-close mo yung mo talagang tanggalin mo yung attachment mo sa word. Talagang huwag ka mag-isip, isipin mo wala. I am nothing. Parang hirap naman yan. Oo. So sa mga nakikinig ma'am na. Teka, babati mo na tayo. Dito si Roger Brown is watching Iris Celeste. Okay. Si Iris. Deva is watching si aking anak-anakan. Edna muna. Si Tira Dasi, kumare. Si Alaysa, andito na siya. Okay, Alaysa, share mo yan, So, itong tinatawag nating impersonalism philosophy ay very, very dangerous. Naapektuhan ang masa dyan dahil sa philosophy na I am God, I am the Almighty, nakakalimot lang ako. Na kailangan ko lang mag-meditate. So, yan ang nakakatakot na philosophy na nanggaling ito sa Mayabadi philosophy, Nakakatakot na philosophy. Thinking yourself as God, isa rin dahilan bakit ganito pumapasok sa idea. Claiming himself as God. Gusto kasi nating maging masaya. Gusto nating maging powerful. Bakit? Siyempre. Dahil tayo ay, ano yung inggit? Ay, inggit ka. Envious ka. Pag may kapitbahay tayo, ang yaman ng kapitbahay, ganda ng kotse, yung sa atin, Suzuki lang. Sa kanya, Fortuner, naiingit ka na, di ba? At kasi nga,
yung nga, you want, yung ganun yung desire Gusto mo. mo sa'yo lahat. Oo, hindi, I mean, yun yung ambitiousness natin sa Diyos. Oo. Dapat na tayo, imbis na tayo sa tao, kasi nainggit tayo, kasi mas maganda siya, naku, kung ganun ako kaganda, o kung ganun kaganda yung boses ko, kung ganun yung sakyan ko, o kung ganun ako, meron akong kaharian, may malaki akong marami akong follower, masaya ako. Wow. Kasi you're thinking yourself as God. Gusto mo maging Diyos. Kaya gusto mo ma-attain yung mga kagustuhan mo na yan. Di ba? Failing nga ng isang tao, pag walang-wala ka, iapakan ka. Pero pag yumaman ka na, kala mo masayang-masaya ka na. Siyempre. Marami din ganyan na mga na-misleading, may kilala din tayo yun. Kailangan magkapera tayo, kailangan sumikat tayo, kailangan magtiyaga tayo, pag mayaman na tayo, masaya tayo. Nonsense. Hindi totoo yun. Doon, ano? Oo, hindi ka sasaya dyan. Kasi marami ng mga artistang na magaganda. Marilyn Monroe, Michael Jackson, di ba? Mga mahuhusay na artist, o yung Nirvana. Ang yaman na. 6 times a day pa nga kung kumain nata. O, ang daming kama, ang daming kotse. They have all the wealth. They have all the famous sila. Hindi na nga sila makalakad sa kali dahil talagang dudumugin sila eh. Pero bakit hindi sila masaya? Yun ang ano doon. Bakit hindi sila masaya? Bakit ngayon naiinggit sila sa Diyos? Ba't nga ba? Oo. Gusto nila maging Diyos. Yan ang malungkot, ano? So, kasi ang Diyos, ang powerful person, ang Panginoon, direktahan na tayo, siya ang pinaka-powerful, pinaka-renounce, pinaka-famous. Diyos yan eh. Kaya tayo naman, mga anak lang, yun ang problema. Naiinggit tayo sa Diyos. Oh. Kaya lang, Hindi ako nainggit, ha? Oo. Hindi, ibig sabihin, yung mentality ng isang tao nag-i-enjoy to the fullest. Yung mga taong ang mentality ay mag-enjoy. Gusto nilang yung mga kaginhawaan sa buhay ay makamtam nila. Bakit kung isipin nyo, mas maraming pera, mas mayayaman tao, miserable? Mapapansin mo ba yun? Oo. Pumunta ka nga sa New Zealand, sa mga mayayamang bansa, pero tinan mo, napaka-stressful din sila. Kasi nagtatrabaho talaga sila, kapagod. Kasi ang dami nilang babayaran, tax, etc., rental, etc., kotse, gas. Iyon ang buhay nila, na trabaho lang ng trabaho. Mas natutuwa pa nga sa atin sa Pilipinas, na patambay-tambay lang, kumikita. Pag ano na lang dyan, enjoy na lang. Wala masyadong feel na talaga na stress, Meron. Kaya meron ding stress. Alam mo lang. Oo. Kaya nga imbis na mahalin ng Diyos, ito minamahal nila ang material things. Sarili. Yes, sa sarili niya, Kaya yan po ang isang pag-aaral na sinasabi rin ng aming teacher na you cannot be God. You cannot be God kasi ang God lang is the all-powerful, the all-famous, the all-renounced, walang makakatalo dyan. Ngayon, paano mo siya magiging masaya rin na katulad ng Diyos? Mahalin mo siya. Tama? Pagsilbihan mo. Paano ba magmahal sa Diyos? Ay, Tanong. malalim yan malalim diba? yan ang pag-usapan mo. Yan sabihin mo, Hindi, aral yan eh. Pag-aaral yan. Yan, hindi natin matatapos ngayong oras na Kung to. sino may gusto, syempre, sabihin lang. Oo, hindi yan pinipilit, Oo. So, isa pang tanong din, ang follower ng mga impersonalist philosopher, ang isa pang tanong din bakit nag-come up sila dyan? Itong mga so-called na yogis na ito na bakit, ano ba yung philosophy nila na lahat tayo ay namamanga? Kasi palagi sinasabi nila dahil na ang Diyos daw ay kahintulad sa isang patak ng ulan na bumagsak sa ocean. At yung patak ng ulan na yan ay naging malawak at naging ocean na rin. Diba? Para sinasabi nila, ikaw, isang patak ng ulan, isang patak ka na, pumatak ka sa ocean, naging ocean ka na rin. A drop of water. Oo. Nag-merge. Flows into the water is na nag-merge. Oo. Ay, nag-isa. Siya na yun. Ikaw na yun. Oh. Medyo malalim yung philosophy. Yan sinasabi malalim, Oh. Kahit ako, nung una ako nag-aral nito, nahihiwagaan ako eh. Pero kung isipin mo, nga, yung patak ng ulan, nag-merge sa ocean, naging ocean. Pero kung isipin ko, matalino ka, hindi. Ang patak ng ulan, patak lang yan. Hindi pwede mag-merge yan. Ang ocean is a big, vast ocean. Hindi pwede mo ikumpara sa isang patak. Yun ang sinasabi ng mga impersonalist philosophy. Kaya nag-came up sila na tayo ay Diyos. Tayo ay isang maliit na Diyos na lumaki. O Diyos na lumawak, Parang isang papel na pinira-piraso
at dumami. Dumami ang Diyos na dati isang papel lang. Ngayon scattered na, dumami na ang Diyos. Kaya nga, marami nagkiklaim na sila ang Diyos. So kung tutusin mo, napaka-kalukuhang philosophy yan. Lagi po nating tandaan na ang Diyos ay hindi apektado ng material na inihiriya. Hindi man siya makontrol ng material nature. Hindi siya nakokontrol ng material nature. Hindi namamatay ang Diyos o nagsasuffer o sa cross o whatever, no? O nakakaranas ng init, sakit, stress, gutom. Hindi yan ang Diyos. Ang Diyos hindi siya bound ng material nature. Hindi siya bound ng will of birth and death. Kaya nga siya makapangyarihan eh. Huwag mong gayahin ng Diyos sa isang ordinaryong tao. Huwag mong isipin, kaya yung mga tao nagsasabi sila almighty, pero anong nangyari sa buhay niya, miserable siya. Huwag ganon. Ang Diyos ay Diyos, makapangyarihan. He is not bound by material nature. He is not in the process of na-stress siya, nagsasuffer. Yan, tandaan niya, no? Dahil po ang Diyos ay makapangyarihan, matalino, mayaman, masaya. Hindi niya tayo kailangan, pero kailangan natin siya. Di ba? Kaya ang papiling pa hard to get ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Pero ang Diyos na andyan lang yan. Pero kung lalapit sa Kanya, lalapit siya sa iyo. Pero kung lalayo ka sa Kanya, lalapit pa rin siya sa iyo. Pero hindi Kanya kailangan. Kasi kung hindi ka naman makikinig sa Kanya, nasa sa iyo yan. Di ba? Kung di mo, itong sinasabi namin sa'yo, kung di nyo pag-aaralan to, itong pinag-aralan namin to, narinig lang namin sa aming teacher to. So, all you have to do is just to follow, ano? So, mayroong pang anong oras na? Ang bilis ng oras, ano? 5:07. Okay. 5:07. Okay. O mga batiin mo rin. Okay, kay Marie Chris View, ano? Okay. Anak mo yan. Okay. So, ito pang sinasabi natin, ano? Sa mga follower, ano? Sa mga follower para yumama ka, para sumikat yan. Kasi you're assuming this power and followers for you to enjoy. Kasi, masyadong yung topic mo ngayon. Oo. Kasi kailangan talaga, we have intelligent. Kasama nito, no? Hasain lang natin yan. Hasain lang natin yung talino na yan at tatalino tayo. By keep on reading. Wow. Yan ang importante, reading. Keep on listening to a person na matalino. Hindi Netflix, ha? Oo. Pwede ka rin manood, pero manood ka ng mga documentary. Wag yung mga nakakaiyak, ano, na minsan nagiging emotional tayo, no. You should always, may mga time na relaxing lang yan. Pero doesn't mean na magbabad ka dyan. Kasi ang knowledge talaga, na-attain mo yan through listening to a person who may talagang mayroon talagang wisdom, ano? At yung nagbabasa ka ng mga bona fide scripture. All scriptures are good. Tandaan niyo po, hindi lang Biblia. Maraming scripture, okay? Dahil yan po ay talagang binigay sa atin in different time and places, ano? So, kaya nga, kung kayo ay sinasabi natin na yung feeling nyo na nag-assume kayo na kayo ay Diyos, na almighty person, dadali mo sila sa karya ng Diyos, ay mali yan. Kasi nagpapalo sa'yo, blind following, nakakamali yan, ano? Tingnan nyo muna ang sarili nyo kung talagang kayo ay Diyos. Kasi common na yan sa Amerika, common na yung teaching na yan nila Muktananda, nila Maharishi, di ba, ni Bibi Kananda na yan. Gas-gas na po yan, ano? Marami nang gumawa niyan. Katulad ng topic last time natin, sila Father Divine, sila Jim Jones, na nagkiklaim sila mga preacher in the name of God, in the name of Jesus. Yan. Ayan ang nangyayari ngayon. Meron tayong lately lang, di ba? Oo. Wag na. Kaya patuloy pa rin mag-ahasik ng dilim yung mga taong yan. Kaya maingat po tayo, no? Mag-ingat po tayo. Magbasa po tayo. Nasa YouTube yan, yung mga istorya na kayo, kumparing Hershel, ano? Kumusta na kayo dyan, ano? Mare. Oo. Kumusta ka na? Si pare din yan, no? Siyempre mag-asawa. Oneness, ano? Yan yun, tama yan. Magaling ka, Mare, pare. Sabi natin yung oneness in God, oneness, ano? Yung pag sinasabi, I am the Father are one. Yun.
yung topic na yan, malalim yan. Pero kung nga, no, I am the Father one, di ibig sabihin, ang Diyos at ang Ama ay isa. Ay di Diyos ako. Hindi. Para mag-asawa yan eh, pag kinakasal Diyos ang kayo. isa. Di ba? Pag kinakasal, ikaw Juanita, kaya tinatago mo pa si Juanito. Kaya nagulat ako, di ba? Ano Mag-asawa. na naman yan? Kayo nga ay magkaisang, puso, di ba? Huwag mo nang banggitin yan. Oo. Tapos So, ibig sabihin nga na mag-asawa tayo, iisa ang ating goal, ang magmahalan. Oneness in love. Hindi. Natawa ako doon. Oo. Kaya. Minsan matatawa ka talaga. Kaya yung aming topic, napakasaya talaga ito. No? Hindi natin binibigyan ng tao ng stress. Ano? Ikaw, ba't Binibigyan natin. nasa hospital? Ma'am, paggaling ka, kumaring Ma'am Lou Sabaya. okay, magpagaling po kayo. At, Pagpagaling ka. oo. Punta ako dyan. Oo. Ako pang tourist ka. Kanina nga, nabanggit nga niya, anong anak mo na treat. Dapat Gumaling. yan, 1 month. Oo nga. So, ingat talaga sa klima. Sobrang init. Kaya nga, pag mainit, kailangan buksan ng aircon. Ang problema, Huwag na magtipid. kaya lang, kung walang pambili ng aircon, katulad natin, ang init din sa lugar natin, ano? Oh. Ganun ang problema. So, kaya yung tao minsan nagdi-desire, yung desire unlimited yan eh. Ay, kailangan pag may aircon ako, susunod naman yung malaking aircon na, yung mga 2 horsepower, no? Wow, ang lamig nun. Ngayon, hindi. Lakas sa kuryente. Kulang yung aircon. Kailangan palakihin ko pa yung kwarto ko. So, yung desire niya unlimited. No, hindi, kailangan ko ng kotse. Ayun, habang ako'y naglalakad, kailangan may kotse. Hindi na ako maglalakad. Kailangan ko na ng kotse kasi ayoko mainitan. So, yung desire unlimited. Kaya yung tao, kala nila, andun yung happiness. But the thing is, nilalaro lang tayo ng idea na yon. Ganon dito mga ungas na mga preacher na ito, yung mga sila Muktananda, sila Maharishi na feeling God, na mag-meditate ka lang, na you will attain this, itong mga dinidesire mo. Power. Oo, mag-meditate ka lang. Ikaw, ma-realize mo na ikaw ang Diyos. So, ingat po tayo dyan. Napaka-dangerous na philosophy. Okay, patutuloy tayo ng ating isang kaibigan natin na Para ma-relax. Morning Sun, Yeah. to anything. And I know in time I'll be moving on. I'll be moving on. So, napakaganda talaga ng kantang yan, no? Moving on, Talagang, time is coming, talagang darating panahon natin na iiwan natin itong material body na ito, itong flesh and blood, tayo, hindi tayo maghiwalay tayo, no? Oo. Na talagang temporary lang lahat, yun ang nakakalungkot, Ang ating kaibigan, temporary yan. Lahat. Yung talino natin, temporary yan. Yung kabobohan natin, temporary din yan. Ano Di ba? tatalino? Ganun. Oo, tatalino. Yung tatalino, magiging bobo. Oo. Pero everything is material. Iiwanan natin lahat yan. So, walang dapat ikagalit, walang dapat ipagyabang. Yes. Kaya nga yung kanta ng asin, tuldok lang. Tanggalin ang galit. Tuldok ka lang, kaya huwag kang magyabang, huwag kang maging arrogante. Okay? Tandaan Meron mo. akong kilala, sobrang magalit. Oo. Nagmumura. Nako, mahirap yan, Kasi libelous din niya yung pagmumura. Oo, yan, tandaan yan. Oo. So, tandaan nyo, masyado ng maanong batas ngayon na may mga tinatawag na racial discrimination. Mag-ingat po tayo. Yung mga pagsasalita ng mga abusive words, ingat po tayo. Kasi meron Pwedeng demanda na, no? Oo, yes. Kaya, itong topic natin dito, we are telling the truth. Hindi tayo naghuhus ka ng isang tao, no? We are just saying kung ano yung mga nakasulat sa scripture, kung ano yung mga nasa Biblia, kung ano yung moralities, yung foundation natin is values, Kaya nga, reformation ang kailangan kahit sa mga kapulisan, sa sangay ng gobyerno, na kailangan talaga magbago. Itong lakbay sa pagbabago, ito yung topic namin na kakaiba talaga, na pinag-uusapan natin all topics, all walks of life, anong nangyari, Hindi po to, hindi po tayo nagsasalita ng mga peke, Okay? So, may mga katanungan ba kayo dyan? So, wala naman na to. Dire-diretso tayo, Tanda. Okay. 5:15 na. Kaya po, mga nakikinig, sa mga kaibigan natin dyan, sa mga kapwa ka-media dyan, magdasal po tayo ng taimtim. Manalangin po tayo na hindi tayo mapunta sa madilim na landas.
Lakbayin po natin ang tunay na pagbabago para sa dalisay na buhay. At ang dalisay na buhay na ito ay malalaman lang natin ang tunay na sugo ng Diyos. Hindi po siya mentality niya ay talaga manlamang sa kapwa o may mga pagnanasa sa laman, magparami ng followers, o claiming himself as God. We are, talagang tandaan niyo na po, we are spirit soul. As part of God, we are not God. Our position is dominated. We are controlled by nature. Calamity, di ba? Batas. Kalamidad. Kontrolado tayo niya, no? We are always in control. Kailan lang, may bagyo, di ba? Katulad nga isang araw, gusto mag-on-air gusto mag-on-air ng kasama si Sir Herlin. So, makitan siya niya. Hindi kami nakapag-on-air sa MCBO, no? So, kaya lang, kanina, antok na antok ka. Kontrolado ka ng time, ng antok, ng pagod, We are always in control kasi nga, we are not God, We are spiritual lang. We are in control. So, di tayo dapat magyabang na control natin na pwede mong pa-stop ang ulan, pwede mong padilimin ng bumpali, gusto mong magkagera o gusto mong pasabugin ng We are not God, So, tandaan po, ang function po natin ay magsilbi sa Panginoon. Hindi pagsilbihan ang sarili mo, Mahalin po natin ang Diyos at hindi ang magpanggap at andun po ang tunay na kaligayahan. Mayroon sinabi, You're the body. You're the body. Yes, sinasabi ko lang yung function talaga, position natin at talagang natin. Pero ang pinaka basic na sinasabi natin na kailangan malaman ng tao ang tunay nating pagkatao para maput tayo sa isang pamumuhay na dalisay. Yes. Ano ba ang ating identity? You are not your body. You are the spirit soul inside your body. Okay? Yes. Hindi ko yung katawan mo, hindi ko yung mata mo. Hindi yan suot mong damit. Flesh. Hindi ka paputi. Hindi ka may team. You're the spirit soul hindi ka bungi, inside that body. Diba? Hindi ikaw yung salamin, diba? So, tanda mo, it's only in the external, Hindi yan. Kasi, sooner or later, mawawala yan. Isang pag-aaral yan Kung gusto nila, tawagan na lang tayo. Okay. Magtanong sila. Pero isang message si Jesus Christ. Yes, sige ka. Lord, sabi niya, Lord, did we not cast out devils in your name? Sabi niya, sa pangalan mo, tinanggal namin yung maraming mga demon. Diba, nagpagaling kami dahil sa pangalan mo. Pero sabi ni Lord, ni Jesus, get away from me. Ikaw na nagtatrabaho sa sarili mo. You fail to do the will of my Father. Napakaganda ng sinabi mo, So, yun po yun na isinasabi nga ni Lord Jesus Christ na hindi ibig sabihin ikaw ay nakakapagpagaling, ikaw may power, ikaw ay rich, ikaw ay famous, banal ka na. Yes. O makakarating ka na sa karya ng Diyos. Tandaan niyo po, napakasimple lang, common sense lang. Okay? Huwag tayong magpairal na porke isang tao ay powerful, magaling, maganda, may itsura, ma-PR, pwede na kayong mapaikot. Okay? Yan po. Meron ako isang dito. Sige. Okay. Kapag ka nagkasakit, bumalik lang kay mama. Sino ba si mama? Mother Nature, di ba? Yun. Health is wealth. Yung katawan natin, kailangan alagaan dahil kayamanan natin ang ating katawan, di ba? Kapag ka nagkasakit ka, wala, daig mo pa yung mahirap. Kailangan mo ng pera. Oo nga, totoo yan. Bakit ba tayo nagkakasakit? Kasi, ang dami natin mga goodies, ang dami tayong kinakain, di ba? Oo nga. Kung kain ka ng kain, kahit gusto mo, kainin. Pagka nagkaroon ka ng mayoma, anong ginagawa sa mayoma mo? Pinapa-opera mo. Oo nga. Pagka nagkaroon kang prostate, pinapa-opera mo. Di ba? Oo nga. Pagka may insomnia ka o hindi ka makatulog, anong ginagawa mo? Umiinom ka ng gamot. Oo nga. Pagka may sakit sa'yo, inom ng gamot. Bakit hindi ka na lang pumunta kay mama? Sin mama, yung Back to araw. mama. Andyan yung araw, di ba? Magpainit ka sa araw. Yes. Kahit 10 minutes sa umaga, 15 minutes. Huwag mo kakalimutan ng araw. Sunlight. Pag may trangkaso, punta ka sa araw. Di ba?
So, yun, wag kainan ng kainin kung anong gusto. Kailangan tingnan at suriin kung anong Huwag mo pagkain nang mo. banggitin yung mga pangalan na yan. Oo, kayo yung mga... Baguhin oo. ang diet. At may kaibigan tayo dyan na Huwag nag-work. kumain ng maraming Oo. kanin. Yeah, naku. Matamis. Oo, oo. Yan, Sabi ha? na. Exercise. Kunti lang na, minsan lang naman kumain ng Hindi pwede matamis. nakaupo lang, ha? Oo. Okay, exercise. Kaya nga, parang may kanta niyan, Tell Mama. Ni James Brown, no? Yung mga musikero, no? So, yun. So, change diet ang sinasabi mo. Change diet, Yes. exercise, walking. Hmm. Kailangan gawin ko na yung walking na yan. Tip- Kasi nagkasakit ako, napagod ako. Oh, so, exercise, walking, smiling, Yan. Smiling. singing, Happy yoga. no? Yan, happy smile. Happy yoga. Oh, pero Yoga. meron nag-yoga, happy yoga, pero may hawak na beer. Laughter yoga. Ay, laughter beer. Kalokohan, naman ano? yun. So, marami nga gumagamit ng mga ganyang words sa yoga, pero nonsense, ano? Ang topmost Yoga, yoga, yoga. yung topmost yoga na tinuturo nga, yung sinabi ni Jesus Christ, Bhakti yoga. love for God, bhakti yoga. Yan. So, okay ang po. ganda nung sinabi mo, back to mama, no? Back to mama. Okay. Back to nature. Yes. Embrace nature. Kasi hindi yung ano magbabad lang tayo sa aircon, hindi yung magbabad tayo sa TV. o tapos ubusin natin yung oras natin doon. Andiyan maglakad tayo, no? Huwag naman yung alauna, alas 2. Hindi, umaga lang. Alas Oo, 6 oo. hanggang 7. Magpawis lang, ano? Tama na So, yun. yun, health is wealth. Mm-mm. Kaya nga itong maganda sa tambalang Juan Magdalena at sa Litsyo, Mm. na meron tayong tinatawag na values, information, wisdom, and then my health. Kasi health is wealth. Kasi pag tayo po ay hindi healthy, hindi po tayo makakapag-serve. Hindi po gagana magandang utak natin. Yes. Ang utak po natin ay masyadong maiinis dahil po pag may sakit ka kasi minsan may salty ka eh. Di ba? Yes. Pag ang utak mo ay para may sayad ka na o nakakalimot ka na, wala ka ng control sa pag-iisip mo, masyadong magulong pag-iisip mo, nagiging yung pananalita mo, yung lumalabas sa mga pananalita mo, toxic eh. Oo. So nakakatakot po yan. Kailangan, pag healthy ka talaga, healthy rin, pag healthy yung puso mo, healthy yung pag-iisip mo, correct. healthy yung lumalabas sa bunganga Oo, mo. tama. Sige. So, Bago tayo magpaalam, partner, batiin mo na natin itong mga ito. okay, kay Ediberto. Si Ediberto Si po, no? Eddie. Oh, Villamor. kaya nga, ano, babanggitin Si ka namin, ma'am, sa Greenery, Greenery sa Naiya 3, ano? Hindi kami nakabili, kulang ng ano eh, ng si oras, ano? So, Si Jiva Atma, sir. ay, yes. Kumusta? Sir, kumusta po? Thank you for supporting the peace dito Feeding program. sa Artia Dasmariñas, ano? Napakaganda po ng inyong mga project, ano, nagpapakain ka. So, mga nakikinig dito, kung interesado kayo, tuwing Sabado, meron po dito Yes, libreng punta kayo. kainan dito sa MH Del Pilar Silang, ano? Punta po kayo dyan, may kainin dyan, vegetarian, ano? Napaka-healthy yan. Yan yung pinopromote natin. Yan. Ano? Namaste, Namaste. Jivatma. Anak mo, di mo batiin. Si Yus Isbara. Para, okay. Isang dati siyang mountaineers. Nagtatrabaho sa salamin. Ngayon nasa bahay na lang. Black and Kulang na white. siya sa exercise, ano? Oo. So, tumaba tumaba na. Kailan tayo exercise, ano? Kaya tandaan niyo yung sinabi ng Ma'am Nis, when you got sick, back to mama. Yes. Yes. Hindi Okay. para umiyak, ha? Back to mama para embrace yung nature. Mother Nature. Okay. So, thank you mga nakikinig. Thank you. Ang inyo pong lingkod, Juan Magdalena. At ito pong sa amin si Ma'am Nis naman sa kanyang healthy living. Okay. Through the world, no one